Hello! Ako si Devin Obra, ang yung criminologist friend na handa magbigay sa inyo ng topics, ng review materials and lectures sa lakan ng criminology, and also yung mga juicy insights natin sa crime, and also magbigay ng mga lectures sa mga taong likas ng masama. Pero ngayon, ang episode natin ngayon ay alamin natin kung ano na ang gagawin ng isang registered criminologist. So, kung bago pa sa channel ko, like mo naman ang channel. Like mo naman itong video na to, subscribe ka naman, mag-comment ka na din kung hindi ka naman busy. Pero kung busy ka, okay lang kahit mag busy ka eh. So yun, ako na yung nadapa, ako na yung nahihirapan, ako na yung nagkamali para sa'yo. So kung bago ka pa, siguro ngayon nalilitok ko na yung gagawin mo, di ba? Kasi nga bagong pasa ka pa lang sa board exam, di mo alam kung saan larangan ka ngayon lulusot, di ba? Actually, naiintindihan kita kasi sa kurso natin, madami tayong nag-take niyan. So, ang mangyayari, malaki yung competition. So, ang mangyayari, kasi nga, nag-aral ka sa kurso na madami nag-enroll, at nag-aral ka sa kurso na madami, yan. So, yung competition malaki. Ha? Expect mo yun. Kasi baka wala pa nagsabi sa'yo. At least ako, sinabi ko na sa'yo. Ha? Kasi, syempre, it's still subjective. Sasabihin nila, ano yan? Kasi depende pa rin yan. Maraming ganito, maraming ano sa kurso natin, madaming opportunity, ganyan. Sige. So, yun. Kung pumasa ka na sa board exam, ngayon, syempre, kasama ka na sa rosters ng criminology, registered criminology sa Pilipinas. Diba kung sa lawyer, roll of attorneys, na criminologists, rosters of criminologists in the Philippines. So, yun, gulo-gulo ka na. Saan ka na ngayon? So, welcome sa Federasyon ng mga Professional Tambay. Charot lang, joke lang yun. Ano ba yun? Ang nga ba yun? So yun, ano lang, pinapatawa lang kita. Baka kasi stress ka na. So yun, meron kang limang dapat gawin, okay? Anim na gagawin mo ngayon na registered criminologist ka na. So, yeah, congratulations! Yeah, welcome to the po. Bago ang lahat, bago ko sabihin sa'yo yung stress, bago ko sabihin sa'yo yung mga susunod mong gagawin. So, gusto mo na kita i-congratulate na welcome to the profession and welcome to the po. Kasi ka ng ganap na, yeah, kaganap-ganap. So, yeah, kasama ka na sa amin sa profession at ito na ating gagawin. So, yun, hanga ako sa'yo dahil natapos mong kurso natin at nakapasa ka sa board exam. So, ito na ngayon, ha? Gagawin mo na yun. Yung susunod. Hindi ka naman pwede sa bahay ninyo na magtambay, pero kung mayaman
ginagawa ko ngayon. Okay? Actually, specialist din ako sa security nga lang, sa security area. So, yun. Ambisyosa ako. So, yun, ikalawa nga, further education, mag-take ka ng masteral, o magdodoktoral ka, kasi masteral ka na, o mag-aaral ka ng ibang kurso. Tulad yung ginagawa ko, nag-aaral ako ng ibang kurso. Ambisyosa ako. Mag-law school ka, mag-law school ako, ambisyosa nga ako gagawin, di ba? So, yun. Pero kung ayaw mo mag-specialize, ayaw mo rin mag-further education, edi may ikatlo ka pa pwedeng gawin, di ba? Ikatlo mo pwedeng gawin is mag-government service ka, pumasok ka sa gobyerno. Kung saan ako papasok? Anong gobyerno? Naku po, ang dami-daming ahensya ng gobyerno, kung saan ka lumusot dyan? Paano ko nasabi? I-claim ka eh. Yung lisensya mo is equivalent for second level of eligibility. So, kahit na anong posting dyan sa CSC, basta second level ang eligibility ng qualification, lusot niyang lisensya mo. Ba't ko nasabi? Take it from the experience. Ako, na-experience ko yun. Diba? Sabi kasi na, pag criminology, apply ka lang sa PNP, BGMP, yung mga law enforcement agencies, ba? Ano ba? Wait lang, wait. BGMP, PNP, PDEA. Pero, pwede ka magpa-apply sa DOTR. BIR. Lahat na ayan siya nga. Pwede mong applyan. Hindi sa gobyerno. Eh, ako nun, ang nangyari kasi sa akin nun is, pumasa ako sa, nakuha ko yung, pumasa ako sa board exam, January 2022. Tapos, nag-apply ako ng 2 months. Matagal kasi apply sa gobyerno. At saan naman? Lahat ng agency ng gobyerno, pinasakan ko ng resume at ng CV. Kala nila, ha? So, yun. Sabi ko, Lord, kung saan ako matatanggap dito? Charot, hindi, joke lang yun. Pero pwede yun yung gawin mo. Pero ako kasi talaga, nag-apply ako sa DOTR. DOTR talaga ako nag-apply na. Kasi nga, pangarap ko nga sa DOTR, diba? So, yun, natanggap naman ako, awat tulong ng Diyos. Pero pwede ka mag-apply sa BIR, sa Coconut Planters, basta government, sa Office of the President, Office of the Vice President, Senate of the Philippines, sa City Hall News, sa ganito, saan, basta gobyerno. Kasi nga, medyo malaki nga ang sahod sa gobyerno. Diba? So, yun. Gusto naman ako nun. After 2 months, na-apply ako. So, nag-start ako ng work ko sa DOTR in March or April 2020. And then, tumagal din naman ako doon. And then, ngayon, nag-resign ako. Kasi nga, ambisyosa nga ako. Gusto ko pa nga ng iba pang area. Eh, ano mo papaliwanag ko sa'yo kung isa lang yung napuntahan ko, di ba? Wala mo papaliwanag sa'yo. Wala akong makukontent na ganito. Kung ang experience ko, isa lang. O, paano ka maniniwala sa akin? Charot. So, yun, kung ikaw naman, lalaki ka o babae ka na gusto mo mag-PNP, mag-BGMP, mag-Tri-Bureau, PDEA, ganito yan. Dalawang mangyayari sa'yo dyan. Ang tanong dyan, may pera ka ba o wala? Bakit pera? Kasi po mag-apply ka, kailangan mo pera. Kailangan mo pera. Eh kung ganito, kung nag-archive ka na, lisensyado ka na, mag-a-apply ka na ng sabi mo, gobyerno na lang ako, pag-apply ako gobyerno. Kung may parents ka na mahihingian mo ng pang-apply mo, kung may magsusuporta na ng application mo, go ka na. Diba? Go ka na. Pero kung ikaw yung taong walang magsusupport sa'yo, ang bigay ko sa'yo payo dyan, magtrabaho ka na muna para makakuha ka ng pera pang-apply. Huwag kang bumanat dun. Babanat ka ganang apply. Pag nag-apply, kailangan ng pera. Doon mo na lang yan malalaman kung magkano, Basta, ayoko mag-down ng pero maganda ka ng mga 5 digit, Pero, yung sabi ko, swerte ng mga taong hindi na sila natatakot mag-take risk o gawin yung mga pangarap nila kasi merong taong laging nasa likod nila para sumuporta. It's either parents nila na handa mag-finance, diba? Sabi nga, there's no self-made. Naging successful ka hindi dahil sa sarili mo lang. May mga tao sa likod mo. And
Kung lalo kung lalaki ka, di ba? May babaeng nag-support sa'yo. Hindi ko sinabing jowa mo lang, ha? It's either mother, di ba? May mga taong nag-support sa'yo dyan. Kung asan ka man yan. Kaya huwag mong kakalimutan mag-thank you sa kanila. Yan, sabi ko, kung lulusot ka ng pag law enforcement, ha, kailangan mo pera. Pero pag mga ano lang naman na government, like sa BIR o ano, ganyan. Kahit mga ano lang, magkano lang, pwede na. Pero pag lang sa law enforcement, kailangan mo ng 5 digit dyan. Siguro, bigyan na kita ng pera, ha. More or less 20,000. Ayaw, exaggerate naman ni Ma'am Denden. Di mo wala, di bumanat ka. So, hindi ka na lang nanood dito kung hindi ka naniniwala sa akin. Charot lang. Joke lang. Pero yun nga. Ready mo yan. Ayaw mong mag-specialize. Ayaw mong further education. Ayaw mong mag-apply ng gobyerno. Ano yung sunod, ma'am, na pwede kong gawin? Mayroon ka pang pwedeng gawin. Ika-apat mong pwedeng gawin is pumasok ka na ng private sector. Sa private sector. Sa private, malamang, ikaw ka ng public, hindi private, o mag-private sector ka, yung mga private company, o pwede ka mag-security guard, o pwede kang mag-OIC dyan, pwede kang mag-security officer, diba? Pwede kang maging CCTV MM. Basta tungkol sa kaligtasan and sa mga crime prevention MM. Kasi course natin yun, criminology, diba? Particular sa mga private sector. Pero kung babae ka, pwede ka rin sa line ng law. Diba? Kasi ang crime medyo may pagkalay siya ng law. So, kung ayaw mo namang maging, pumasok sa seguridad, sa law enforcement, ang private sector, pwede ka sa law, ha? Sinabi ko rin sa mga estudyante ko kung anong mga work ang pwede nilang lusutan dyan sa private sector. Okay? So, pwede rin. Mag-private sector ka. Kung gusto mo mag-PPNP ka, BJNP, BFP, lahat na ng government sector. Tapos sabi ni Ma'am Obra, magtrabaho na muna ako kasi wala naman akong pera. O, pasok ka ng private sector para makaipon ka ng pera. Tapos saka ka mag-apply. Ha? Pero, hindi ko sinabi yun. Kapag mayroon ka namang pera, kung mayroon namang magpe-finance sa'yo, kasi kung mayroon, huwag ka na mag-work, ha? Lumusot ka na diretsyo doon, mag-apply ka na diretsyo. Pero sabi ko, hindi naman lahat ng tao kasing palad mo. So yun. Ikalima, ayaw mo mag-specialize, ayaw mag-further education, ayaw mo pumasok sa government service, ayaw mo pumasok sa private sector. Mama na ikalima kung pwedeng gawin. Eh di, magturo ka na lang. That's the kalimang pwedeng gawin, teaching sa academe, sa linya na academe. Na-experience ko din, okay? Itong sasabihin ko lahat, ito na-experience ko. Pumasok ko ng private sector, pumasok ko ng government sector. Nag-specialist ako, nag-further education, mag-government ako. So, ngayon, nasa academe ako, nasa teaching ako ngayon, ha? So, kung pwede ka na mag-teaching, pasok ka sa academe, di ba? Daming, daming hiring dyan ng mga criminology instructor, professor, lusot ka dyan. Ito nga sinasabi ko sa inyo, meron akong separate content dyan. Pag papasok ka ng instructor, entry level ka lang kasi R-Crim ka, ang gawin mo, masteral ka pa din. Kasi yun ang minimum qualification sa nagtuturo ng criminology. Kailangan at least masteral degree. O, sinabi ko na ako na nagkamali, ako na nahirapan para sa'yo, para mapadali yung buhay mo, ha? Mapadali. Para hindi ka mahirapan sa kurso natin, ha? Gumawa na ako ng content para sa'yo, ha? Hindi ako nahirapan kayo, ha? Kasi nung una talaga, ako nung 2020, mangangapa ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi wala namang mga content na ganito, eh. So ako na nadapa, ako na nahirapan para sa'yo, para madalian ka. Mama na ika-anim. Ano na ika-anim, ma'am? Kasi ayoko mag-specialize, ma'am, eh. Ayoko rin mag-further education. Ayoko rin pumasok sa gobyerno. Ayoko rin pumasok sa private sector. Ayoko rin magturo. Ano pa po yung ika-anim kung pwedeng gawin? Na-R-Crim na ako ngayon. Alam mo, ito ang pinakamaganda sa lahat. Magtambay ka na lang. Magtambay na lang tayo. See, ayoko rin mag-specialize. Wala ako, ayoko mag-specialize. Ayoko mag-further education. Ayoko pumasok sa gobyerno. Ayoko pumasok sa private sector. Ayoko rin magturo. Magtatambay na lang tayo.
Nakikita ko ang dami nagre-reklamo sa social media, tambay sila, ganyan, welcome to the, ang bago ng qualification ng tambay ngayon ay may bachelor degree, word passer, at may master. But you know what, yes, although, I agree at some point na criminology course is have a greater competition when it comes in the market sa pag-a-apply ng trabaho. But it's still subjective, diba? It's still by on the people or on the person who is finding the job or finding their career for themselves. Kaya siguro katambay or siguro tambay yung mga taong yan kasi po, sila hindi rin nila alam yung gagawin nila or hindi rin nila malaman kung ano yung passion nila na gagawin sa buhay nila. So, ganun. Hindi ko ganun yung nangyayari. Mahirap diba? Kaya siguro nagtambay muna sila kasi ini-internalize pa nila sa sarili nila kung ano yung gagawin nila. Kung gusto rin ba nila yung gagawin nila. Kasi mahirap naman sa isang bagay na hindi mo alam yung gagawin. Or hindi mo gusto. Diba? So, sana nakatulong sa iyo itong video na to. At kung nakatulong, subscribe mo na lang ako at like na lang ako para ma-update ka sa susunod natin pag-usapan. At kung may gusto kong pag-usapan natin ito, comment ka na lang dyan, no? Para mapag-usapan natin sa susunod. Basta huwag mo kakalimutan, you matter. Okay? Huwag kang ma-force o maano sa masasabi ng ibang tao. Kasi clock mo yan eh. Hindi ka nahuhuli, hindi ka nauuna. May sarili kang oras, ha? Hindi mo silang biyahin. Or wag kang ma-pressure dahil, successful si ganito. Classmate ko lang yung dati, ganito. Alam mo ba? Ito sikreto, malupit lang ito. Isa sa mga papatay sa kaligayahan mo ay yung kinukumpara mo yung sarili mo sa ibang tao. Okay? Huwag mo kinukumpara yung sarili mo sa ibang tao, ha? Kasi alam mo, kahit anong gawin mo, pag palagi mo kinukumpara yung sarili mo sa ibang tao, hindi ka magiging masaya. Papatay at papatayin ka yung kaligayahan mo sa sarili mo. Kinukumpara mo lang yung sarili mo sa ibang tao. Ngayon kung arkin ka na ngayon, kung bet mo magpahinga ka. Diba? Pwede ka magpahinga. Huwag ka ma-pressure sa kanila. Ayos lang yun. Basta ang malaga, you matter. Lagi mo isipin sarili mo. Kasi yan yung asset mo. Yan yung asset na hindi mananakaw ng ibang tao sa'yo. Sarili mo. Ha? So yun, thank you so much if you found this helpful. Kita-kita natin sa susunod natin video. And like mo, subscribe. At comment ka na rin sa video ko. So mabuhay tayo mga mabuhay tayo mga criminologists at ang mga future criminologists natin sa larangan.